Ngayon ang merkado. Bakit ba ganito? Ay, Pasensya na bro. ayos lang, ayos lang. Ikaw. Oh, ito. Ito, Ako. manyakis. Tingnan mo bubugbugin kita. Naku, miss? Misunderstanding lang ito. Yung e-bike kanina, nasagi ako. Hindi ko sinasadya. Nasa harap mo na ang ebidensya. Ano pang idinadahilan mo? Ako. Manyakis. Tingnan mo, patay ka sa akin. Patay ka. Patay ka. Tama Aray. na, tama na. Ang daming litrato nito. Ibalik mo ang phone ko. Sabi mo hindi ka kumuha. Burahin mo to. Miss, pakinggan mo muna ako. Hindi yan ang iniisip mo. Ikaw ba ang nag-book, miss? Nako, miss. Sandali lang papunta na. Kung hindi lang ako nagmamadali, patay ka sa aking bastos ka. Aalis ba tayo o hindi? Heto Ako. na, heto na. Ikaw? Che, lumayas ka. Tara na ba? Heto na. Bastos na manyakis. Ikaw. Ako, ikaw. Huwag mong sirain ang dangal ko. Pff. Malas ko na nakilala kita. Pangit na babae. Resume? Nasaan ang resume ko? Maling bag ang nakuha ko. Nako. Ito na ang huling iniwan sa akin ni Mama. Hindi pwede. Kailangan ko itong mahanap. Wei Shucheng. Nahanap din kita. Hay nako, alam mo, araw-araw tayong nag-virtual alaga rito. Kailan kaya ang batang iyan mag-uuwi ng mapapangasawa para sa akin? Oo nga, tama ka. Matandang ginang. Madam, may babae po sa labas. Mukhang galit na galit. Hinahanap po ang senyorito. Nagkatotoo na ang hiling natin. Pumunta rito ng galit na galit. Baka naman may ginawang masama si Shucheng sa kaniya at nasaktan siya. Imposible yan. Butler Lee, papasukin mo siya? Opo, Mama, huwag kang kabahan. Hindi ako kinakabahan. Bakit nanginginig ang kamay mo? Ako? Wei Shucheng. Wei Shucheng, lumabas ka rito. Ay, Lola. Tita, kumusta po kayo? Hinahanap ko lang si Wei Shucheng. You. Mama, anong nangyari? Mama, Lola. anong nangyari sa inyo? Mama, Lola, anong nangyari sa inyo, Lola? tumawag kayo ng ambulansya. Bilis, tumawag ng ambulansya. Ano ba talaga ang nangyayari? Diyos ko, kawawa naman ako. Wala naman akong ginawa, pero baka nakapatay ako. Doktor, kumusta na po ang mama ko? Ayos lang ang pasyente. Iyon nga lang medyo naging emosyonal. Kailangan lang magpahinga. Kinabahan ako ng sobra. Mabuti naman kung ganoon. Pero baka naman modus lang ito ng pamilyang ito. Hello, nandyan ka na. Sige, hintayin mo ako. Susunduin kita. Bantayan mo muna. Bakit biglang nahimatay si Mama? Hindi ko rin alam. Pagkakita niya sa batang babae, sa sobrang tuwa, bigla siyang nahimatay. O, Doktor. Ako po iyong kaibigan ng babaeng lumabas kanina. Kahit pa girlfriend siya ni Shucheng, hindi naman dapat ganoon ka-emosyonal. Tama ka riyan. Hindi mo ba nakita? Sobrang natakot ang bata. Hindi na siya makapagsalita. Hala, nasaan na ang batang babae? Ay, nandito lang siya kanina. Neng, kailangan mo nang magdesisyon tungkol sa bata. Kung hindi mo ito itutuloy ay mas maaga mas mabuti dahil baka makasama ito sa kalusugan mo.
Bata. Ah... Ah... Kailangang magdesisyon agad tungkol sa bata. Kung hindi mo ito itutuloy, gawin na agad dahil baka masama ito sa iyong katawan. Ang bata. Oh. Oh. Hello, Papa? Anong problema? Anong problema? May lakas ka ng loob na gawin ito, pero wala kang mukhang maiharap. Sasabihin ko sa iyo, ang tungkol kay Chief A1, kapag hindi mo ito naayos, lagot ka talaga sa akin? Tama. Manloloko. Hampa? Hindi. Ano bang sinasabi niyo? Anong kalokohan ito? Uy, Meng Meng. Hi. Sa pamilya Wei hanggang kay Shucheng, siya lang ang nag-iisang anak. Ang babaeng ito, dapat nating panatilihin ang bata. Hindi natin hahayaang mahirapan ang bata. Hindi. Sabi niya anak ito ni Xu Cheng. Pumunta na siya rito sa bahay. Isipin mo naman, kung ang bata ay hindi sa atin. Ang babaeng iyon, magagalit ba siya ng ganoon? Sa tingin ko, ang anak natin, ang walang pananagutan. Ang batang iyon. Kapag sinaktan niya ang babaeng iyon, babaliin ko talaga ang mga binti niya. Fei-Wan, pasensya na sa abalang na idulot nito. Pagkakamali namin sa pagpapalaki sa kanya. Hindi po tito at tita. May kasalanan din po ako rito. Hindi lang siya ang dapat sisihin. Ay nako, tingnan mo ang batang ito. Napakabait at napakalinaw mag-isip. Sigurado ako, ang pasaway naming anak, ang nang-api sa kanya. Tama, Fei-Wan. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ng pasaway na iyon, ako mismo ang re-resolba nito para sa iyo. Ang pasaway naming anak, ay hindi karapat-dapat sa iyo? Tito at tita. Baka po may pagkakamali lang tayo rito. Tito at tita pa rin ang tawag mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Fei-Wan, kami na ang iyong papa at mama. Kami ang bahala sa iyo. Gusto ko lang namang ibalik ang bag ko. Bakit ba humantong ang lahat sa ganitong sitwasyon? Ay, gising na si mama. Mama. Lola, Mama, tinakot mo talaga kami. Mabuti naman at gising ka na. Mabuting bata. Upo ka. Hayaan mong tingnan ka ni Lola. Ay naku, asawa ng apo. Matagal na kitang hinihintay. Araw at gabi. Sa wakas ay narito ka na. Ay naku, Mama, may magandang balita ako. Ikaw, ay magiging lola sa tuhod na buntis na si Fei-Wan sa anak ni Xu Cheng. talaga ba? Ay naku. Ibig sabihin, pagkalipas ng ilang buwan, makikita ko na ang aking apo sa tuhod. Opo, Lola. Sa totoo lang, Ay, Ay Mama. mama, huwag po kayong masyadong ma-excite. Sabi ng doktor, bawal kayong mabigla. Dapat ay kalmado lang kayo. oo na, alam ko na. Nga pala asawa ng apo. Ano nga ba ang sasabihin mo? wala po. Wala po iyon. Hayaan na. Kapag nakalabas na si Lola sa ospital, tsaka ko na lang ipapaliwanag sa kanila. Meng Meng, halika. Meng Meng, simula nang umuwi ako. Gusto ko sanang pakuha ka, kina papa at mama sa ampunan. Pero noong oras na iyon, may umampun na sa iyo. Gayunpaman, matapos ang maraming taon, nahanap din kita sa wakas. Halika, ito ang regalo na ipinangako ko sa iyo. Heto. Ito. Ako? Anong nangyayari rito? Ako? Hindi ito ang bag ko. Ito. Napagkamalan na nga akong tangang Song Meng Meng na iyon. Tapos sabi pa ay may kasalbata, nakababata. Balak ko sana siyang paglaruan. Pero, isa pala siyang hibang nagunggong. Hindi lang tanga, kundi manloloko rin. Dala ang bag ng girlfriend para magtapat. Sila ni Song Meng Meng ay parehong mga tanga. Meng Meng. Napaka-epektibo nito. Kunin mo na ito. Kuya Xu Cheng, inaasahan ko sana ang pagtatapat mo sa akin. Pero sa nakikita ko, nag-a-assume lang pala ako. Meng Meng? Meng Meng.
Faywan. Ito ay regalo ni Lola para sa iyo, bilang pagbati. Naku Lola, masyadong mahal ang damit na ito. Hindi ko ito matatanggap. Anong mahal? Isa lang itong mahigit 1,000,000 damit. Pagdating ng kasal ninyo, ipapagawa kayo ni Lola ng pinaka-espesyal na gown sa mundo. Humigit kumulang 1,000,000 para sa maliit na damit. Faywan, ang kuwintas na ito ay bagay sa suot mo. Sakto lang. Tita, naku masyadong mahal po ito. Hindi ko ito matatanggap. Huwag ka nang mahiya sa akin. Kunin mo na ito dahil binibigay ko. Heto, itago mo ng mabuti. Ang kuwintas na ito, humigit kumulang 1,000,000 din ba? Naku, hindi naman. Hehe. Mabuti naman at ganoon. Naku, wala pang 5,000,000 ito. 5,000,000. Ay haha. Faywan, tingnan mo. Wala ring masyadong regalo si Papa para sa iyo. Binigyan ako ng kaibigan ko kamakailan ng isang sports car. Bagay ito sa mga kabataang tulad mo. Heto, para sa iyo na ito. Ha 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 ha. Tito, magkano po ba ang kotseng ito? Hindi naman mahal. Mahigit 3,000,000 lang. 3,000,000. Dolyar? Ha? Naku, ang batang ito. Tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Sobrang mahal nito. Baka mamaya ay makulong ako dahil sa panloloko. Hindi ko pa rin alam kung paano aamin. Hayaan na nga muna. Pagbalik ni Wei Shucheng, magiging malinaw din ang lahat. Ang pinakamalala ay, umamin ako sa pagkakamali at humingi ng tapat na paumanhin. Sina tito at tita ay hindi naman siguro magagalit. Bahala na kung anong mangyari. Matutulog na ako. Sino ka ba? Ikaw pala. Ikaw. Nasaan ang bag ko? Sa wakas, nahanap ko rin. Aray ko. Buti na lang talaga. Nandito pa rin. Hoy, alam mo ba na dahil sa iyo, napagkamalan akong manloloko? At saka, bakit ka natutulog sa bahay ko at sa kama ko pa? Hoy, sumagot ka naman. Nasaan ang sachet pabango ko? Hindi ba nasa bag mo lang ang sachet pabango? Kanina ko pa ito hinahanap pero wala akong makita. Saan mo nilagay ang sachet pabango ko? Baka nawala na. Nawala? Saan mo naiwala? Samahan mo akong hanapin ngayon din. Dali, bumangon ka na diyan. Bumangon ka at samahan mo ako. Teka lang, Bangon na. Dali. makinig ka. Nawala ang sachet pabango sa kalsada. Isang buong araw na. Siguradong hindi na iyon makikita. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo akong mahanap iyon, please? Sige na, pakiusap. Hay naku! Sabi ko sa iyo, isang hamak na sachet pabango lang iyon. Magkano lang ba ang halaga niyon? Babayaran na lang kita? Ikaw, Heto. Sa dami ng dollars na ito, makakabili ka na ng 12 dosena. hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko lang ay ang sachet pabango ko. Ikaw? Ikaw? Sinaktan mo na naman ako? Iyang pendant na jade sa leeg mo ay. Ang pendant na jade na ito ay galing sa isang mahalagang tao na nagbigay nito sa akin. Hindi ito galing sa inyo.
Ano bang nangyayari rito? Wala po ito. Ikaw na bata ka, pinahirapan mo ba ang dalagang ito? Papa, ano bang ginagawa nyo? Nawala niya ang sachet pabango na iniwan ng mga magulang ko. Hay nako ka! Ayos lang yan. Kung nawala man, kukuha tayo ng bago. Isama natin ang mga balae. Bibilhan ka naming lahat. Pero wala na po akong mga magulang. Iyon na ang huling alaala na iniwan nila sa akin. Bakit nakatayo ka lang diyan? Humingi ka agad ng tawad kay Feiwan ngayon din. Papa, ano bang ginawa kong mali? Para mag-sorry sa kanya, Pinghang? Mag-sorry ka na lang. Huwag ka nang sumagot. Feiwan, hayaan mo na siya. Sa ganda ng dangal ko, paano ako nagkaroon ng walang hiyang anak na gaya mo? Mama, Papa, siya naman ang nagkamali ng bag. Bakit ako ang sinisisi? Ninyong dalawa? Ikaw talaga? Sumasagot ka pa. Tito at tita, ang totoo po niyan. Ang aga-aga pa. Ano bang pinag-aawayan nyo? Pinghang. Mama, buti dumating ka. Kasalanan lahat ito ng batang ito. Feiwan. Sabihin mo kay Lola ang sama ng loob mo. Ipagtatanggol ka ni Lola. Lola, wala naman pong malaking problema. Tito, tita, Lola, maghahanda lang po ako para sa interview. Gusto ko lang mag-ayos. Lumabas muna kayo. Tara na, tara na, tara na. Sandali lang. May sasabihin ako sa iyo. Ang mga regalong iyon ay galing kina tito at tita at kay Lola. Itago mo na lang ang mga iyon. Pambayad ko iyon sa nawala mong sachet pabango. Binigay nila ang mga regalong iyon dahil akala nila ay girlfriend mo ako at iniisip din nila na buntis ako sa anak mo. Anak? Saan naman galing ang anak na iyan? Sabi ko na nga ba ay pagkakamali lang. Pero hindi mabuti ang pakiramdam ni Lola ngayon. Hindi niya kakayanin ang gulat. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, saka ko na lang ipapaliwanag sa kanya. Sige? At saka, tungkol sa pagkawala ng sachet pabango mo, humihingi rin ako ng paumanhin. Magbibihis na ako. Lumabas ka na rin. Paalam po tito at tita. Paalam po Lola. Pupunta na ako sa interview. Buntis ka na. Bakit kailangan mo pang mag-interview? Bakit hindi? Sa sarili nating kumpanya ka na lang magtrabaho? Oo nga, oo nga. Sabihin mo kay tita. Anong posisyon ang gusto mo? Salamat po tita. Pero gusto ko pa rin kayang mag-isa. Aalis na po ako. Ay. Paalam. Nakaka-inspire naman iyon. Napakabait na bata. Mama, pupunta na rin ako sa kumpanya. Sige mama, may usapan din ako sa ibang mga ginang. Mauuna na rin ako. Sige, sige. Mabuti iyan at abala kayo. Shucheng, halika rito at maupo ka. Lola, Shucheng, ang batang si Feiwan. Sa tingin ko ay mabuti siya. Bakit mo siya ginamit lang? Lola? Kailan ko ba siya ginamit lang? Naaalala mo pa ba? Ang pendant na jade na pamana ng pamilya natin. Naaalala ko po. Natatandaan ko noon, binigay ko iyon kay Meng Meng sa ampunan. Pero kung ano talaga ang itsura ng pendant na jade, nakalimutan ko na. Pero kung ano ang itsura ng pendant na jade na iyon, ay nakalimutan ko na talaga. Hindi naman sa ganoon. Lola, bakit mo ba biglang tinatanong ito? Sa hinaharap, pagsisisihan mo rin ito. Lola, ano ba iyon? Ito. Bakit ba ang weird ninyong lahat? Malinaw naman na kinuha niya ang bag ko ng mali. Kaya nabigo ang pagtatapat ko kay Meng Meng. Ako ang biktima rito, okay? Naiwala niya ang iniwan ng aking mga magulang. Nasa siya pabango sa akin. Pero wala na akong papa at mama ngayon. Ano ba itong nagawa ko? Naku talaga namang napakasama ko. Ito na ang huling kumpanya ngayong araw. Sana ay maging matagumpay ang interview ko.
Chi Fei-wan. Bakit? Hindi ka na bumabati sa akin. Kumusta po, Tito? Gusto ko sanang tawagin mo akong papa. Hayaan na, pagkatapos niyo ikasal. Hindi pa huli ang lahat. Sa totoo lang, ako, Alam ko na gusto mong kayang mag-isa. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikialam sa interview. Kung makakapasok ka sa kumpanya, nasa sa iyo na iyon. Saang departamento ang gusto mo? kagawaran ng disenyo? Oh, mataas ang pamantayan doon. Opo. Ayos lang kung hindi matanggap. Trabaho lang naman niyan. Salamat, Tito. Mauna na po ako sa interview. Sige, Direktor San, pupuntahan sana kita sa opisina mo. Bakit? May isang babaeng mag-a-apply sa kagawaran ng disenyo mamaya. Sabi ng tagapangulo, siya ang senyorita ni Senyorito Wei. Ano ang dapat nating gawin? Salamat kaibigan. Iniligtas mo ang buhay ko. Aayusin ko na ito agad. Ikaw si Chief Ewan, tama. Opo, ako nga po. Malinaw ang nakasulat sa app. Prioridad ang galing sa sikat na paaralan. Ang nauna sa iyo ay galing sa ibang bansa. Ikaw ay ordinaryong estudyante lang. Kumpara sa kanila, anong lamang mo? Sige, alam ko na. Hintayin mo na lang ang balita. Sandali lang. Alam kong magaling ang nauna sa akin. Pero, baka opsyon lang nila ang kumpanya nyo. Samantalang kayo ang tanging gusto ko. Magaling kang magsalita. Pero, hindi mo nasasagot ang pinakapunto? Ano ba ang lamang mo? Magaling akong sumunod sa utos at matiyaga. Sa departamento namin, hindi lang tiyaga ang kailangan, utak ang kailangan. Hindi ka pasok sa aming kailangan. Sandali. Baka gusto nyo munang tingnan ang disenyo ko. Mukhang siya na nga iyon. Chief A1, maaari ka nang umalis. Sandali. Bakit hindi siya nakapasa sa interview? Oh, ang pinag-aralan at kakayahan niya ay hindi abot sa kailangan ng kumpanya? Patingin nga ng gawa niya. Maganda ang plano na ito. Detalyado ang gawa at maganda ang kulay. May magandang pagkamalikhain din. Sinuri mo ba ng maigi ang sketch niya? Hindi po. Kung ganoon, paano mo nasabing wala siyang kakayahan? Ang pinag-aralan niya, Hindi ba't lagi kong sinasabi na pagkamalikhain ang hanap namin, hindi ang pinag-aralan? Binabaliwala mo ba ang mga sinasabi ko? Nakita ko ang sketch mo. Napakaganda ng gawa mo. Kailan mo gustong magsimula? Oh, bukas. Bukas na bukas din ay makakapagtrabaho na ako. Sige, bukas na. Sabihan mo ang Departamento ng Human Resources. Bukas, asikasuhin ang pagpasok niya. masusunod po. Salamat po. Tita, nakakita ka ba ng sachet pabango? Ito ba iyon? Oo, iyan nga. Salamat sa'yo. Walang anuman. Salamat talaga. Mabuti naman. Nagpadala ako ng litrato sa iyo. Paki-check lang. Ang impormasyon ng kotseng ito, Ang taong ito ay ang panganay na senyorito ng pamilya Wei. Kailan ka pa nakakapit sa ganyang kalaking tao? Bakit hindi mo kami isinama? sige na. Kapag nakamit ko na talaga siya, hindi ka mawawalan ng biyaya. Song Mengmeng o Song Mengmeng. Hindi ko akalain na mayroon kang ganoong kababata. Pero ayos na ito. Ang lahat ng sayo ay magiging akin na. Hello? Hello. Ako si Wei Shucheng. Ikaw. Paano mo nalaman ang number ko? Baby, para i-celebrate ang pagsasama natin, dadalhin kita sa paborito mong restaurant, okay ba? Hello? Hello, bakit hindi ka nagsasalita? Hello? Pasensya na. Kanina kasi mahina ang signal. Ang number mo, hiningi ko kay mama. Nga pala, may oras ka ba ngayon? Pwede ba tayong magkita? May kailangan ka ba sa akin? Ang iyong sakit pabango. Nahanap ko na. Nasa akin ito.
Talaga ba? Nasaan ka ba ngayon? Isesend ko ang location ko. Sige, sige. Pupunta na ako diyan ngayon. Sige. Ang ganda niya. Normal lang na may boyfriend. Hindi. Bakit ba ako naiilang? Hi. Wei Shucheng. Wei Shucheng. Nasaan ang sakit pabango? Ito oh. Hindi ko akalaing mahahanap pa. Salamat ha. Ako naman ang nakawala nito. Kaya dapat lang na mahanap ko. Siguro mamaya, makikipag-date siya sa boyfriend. Sige, mauna na ako dahil may gagawin pa. Salamat ha. Sige, o siya? Bye-bye. Bye-bye. Dahil nakapasok ka na at nakita ni Director San ang galing mo, mayroon akong kliyente rito na ibibigay ko sa iyo. Ang kliyenteng ito ay napakahalaga sa amin. Kapag pumalpak ka, aalis ka agad sa kagawaran ng disenyo? Huwag kayong mag-alala, Supervisor Jiang. Gagalingan ko po talaga. Darating ang kliyente sa Huwebes para sa pulong. Pero Martes na ngayon. Matatapos mo ba ito? Matatapos ko po. Supervisor Jiang, ang kliyenteng ito, 2 buwan na nating hindi maayos? Ibibigay nyo sa isang baguhan? Baka naman... President Cheng, dito po tayo. Supervisor Jiang, ipakita mo ang iyong plano kay President Cheng. Ito ba ang iyong huling disenyo na ipapakita sa aking fashion show? May problema ba rito? Naging malinaw ang aking mga hiling. Ang tema ng show na ito ay buhay. Ang mga sketch na ito ay pinagsama-sama lang. Ang lahat ng marangyang elemento, bukod sa walang ganda, ay malayo pa sa realidad. Masyadong mataas. Kaninong buhay ba ang ganito? Kung ito na ang huling plano ng inyong kumpanya, iisipin kong humanap ng iba na makakatrabaho ko. Supervisor Jiang, paano mo hinayaang pumasa ito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Ay pasensya na po, nagkamali ako ng nakuha. Ito? Ang huling plano ay nasa tablet ko. Pakitingnan po ito. Maganda ang isang ito. Maayos din ang isa pa. Supervisor Jiang, ikaw ba ang nagdisenyo ng dalawang ito? Opo, ako ang gumuhit niyan. Ang 2 disenyo na ito ay mas nakatuon sa pananaw ng buhay ng mga karaniwang tao para mas mapalapit sa mga mamimili at tugma rin ito sa tema ng ating show. Ngunit Supervisor Jiang, ang disenyong ito ay magbibigay sa ating marketing ng malaking pressure. Kung hindi natin ito magagawa ng maayos. Pero kung hindi natin ito gagamitin, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ni Supervisor Jiang. Sobra naman po ang papuri niyo, President Cheng. Pero si Supervisor Jiang ay nagbigay sa akin ng mahirap na pagpili. Anong mahirap na pagpili? Sa dalawang planong ito, alin kaya ang mas magandang gamitin? Dahil pantay lang naman ang dalawa, kunin na nating pareho. Magaling ang ginawa mo ngayon. Salamat, President Cheng at Director Sun. President Cheng, tingnan niyo. Oras na para kumain. Sa hotel na malapit dito ay nagpa-reserve ako ng kwarto. 3 tao tayong kakain ng tanghalian. Pagkatapos nating kumain, pag-usapan natin ang kontrata. Sige ba? Tuloy po kayo, President Cheng. Magaling ang ginawa mo. Chief A1, kumpanya ito at hindi mo bahay? Kung gusto mong matulog ay umuwi ka. Sa susunod ay layas ka na. Nag-overtime ako nitong mga nakaraang araw. Tinatapos ko ang para sa Yuan Group na disenyo. At dahil sa sobrang pagod ko, kaya ako nakatulog. Tapos ko na ring i-edit ang disenyo. Huwag na. Tapos na ang disenyo para sa Yuan Group. Kunin mo na ang basura mo. Ikaw si Chief A1, tama ba? Ako si Cheng Xiaoyu ng Yuan Group. Maaari ko bang makita iyan? Huwag na po, President Cheng. Isa lamang siyang bagong intern. Ang maling bersyon kaninang umaga ay sa kanya galing. Huwag niyo nang sayangin ang oras niyo. Ayos lang. Pinagpuyatan naman niya itong gawin. Walang masamang tingnan.
Sigurado ka ba na ito ang iyong disenyo? Opo, ngayong umaga ko lang po ito natapos i-disenyo. Sabi mo kanina, ito ang 3 edisyon na plano. Nasaan ang unang 2? Ang unang 2 bersyon ay naibigay ko na kay Supervisor Jiang. Pero sabi niya ay hindi raw maganda. Ang unang 2 edisyon ay naipadala na kay Supervisor Jiang. Pero sabi niya ay hindi ito pwede. Ano bang klaseng paningin mayroon kayo? Director Sun, sa 3 edisyon na ito ay sobrang kontento ako. Ipatupad natin ito ng sabay. Hindi na kailangang magtanghalian dahil may mas mahalaga kang bagay na dapat asikasuhin. Pasensya na po, President Cheng. Hindi na kita maihahatid sa labas. Mag-iingat po kayo, President Cheng. Kayong 2 sumunod sa silid pulungan. Tingnan mo ito. Ang 2 planong ito, hindi ba ito ang mga dati mong ipinadalang kopya? Opo, ito nga ang dati kong plano. Lumabas ka muna, wala ka ng kinalaman dito. Sige po. Dahil ikaw ay matagal na sa ating kumpanya, magbitiw ka na lang sa tungkulin para mapanatili ang iyong dangal. Director Sun, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon? Ako po ay inyong sariling itinalaga at itinaguyod. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon? Maaari po ba? Pumunta ka na sa Departamento ng Human Resources. Binigo mo ako ng lubos? Fei-Wan, sa wakas ay magiging maayos na ang lahat. Ang supervisor Jiang ng inyong kagawaran ay nagbitiw na dahil sa personal na dahilan. Ang mga gawain sa inyong kagawaran ay pansamantalang nasa ilalim ng aking pamamahala. Hanggang sa dumating ang bagong supervisor. Bumalik na kayo sa trabaho. Tagapangulo. Nabalitaan ko na sa kagawaran ng disenyo ay may nangyaring maliit na insidente. O ano ang nangyari? Ha. Nagpapatunay lang ito na ang kakayahan ni Fei-Wan ay talagang napakahusay. Kung hindi lang dahil kapapasok pa lang ni Binibining Chi sa kumpanya, ay itataas na sana siya ni Director Sun para maging bagong supervisor. Hindi iyan maari. Kapapasok pa lang ni Fei-Wan sa kumpanya, hindi pa ganoon katagal. Kung itataas natin siya ngayon, ay magiging mahirap ito para sa kanya. Sabihin mo sa kanya na may iba na akong plano para sa posisyong ito. Opo. Hello? Ikaw na pasaway. Masyado ka nang matagal na nananatili sa bahay. Sapat na ang pananatili mo riyan. Dapat ka nang pumunta sa kumpanya. Sinasabi ko sa iyo na narito si Fei-Wan sa kumpanya. Fei-Wan, anong tinitingnan mo? Tara na bilis, mahuhuli na tayo. Kuya Shu Cheng, salamat sa paghatid sa akin ngayon. Galingan mo sa interview. Sige, gagalingan ko. Buisit. Ano bang nangyayari? Ang ugali nitong si Wei Shu Cheng. Bakit ang layo sa dati? Graduate ng Universidad ng Galu. Magaling. Pero walang karanasan o nagawa. Pwedeng mag-intern muna. Sa tingin ko, hindi ka bagay sa departamento para sa posisyong supervisor. Sa tingin ko, baka hindi mo alam, kaninang umaga, kasama ko si Kuya Shu Cheng, na pumunta rito sa kumpanya, at pagkatapos ng interview, magkikita pa kaming muli. Shu Cheng, ang ibig mong sabihin ay si Senyorito Wei. Tama. Kaya anong gusto mong iparating sa akin kahit ang tagapangulo pa? Ang naghatid sa iyo rito, ang aming departamento, ay laging base sa galing at hindi sa mga koneksyon. Miss Song Hei, pasensya na. Sa tingin ko, hindi ka bagay sa aming kumpanya. Teka. Hindi. May sira ba siya? Ang senyoritang kinilala ng tagapangulo ay nandito na. Kung hahayaan ko ang mga babaeng gustong sumipsip na pumasok dito at tapakan ang senyorita. Ako na si Sun, ay tapos na ko. Song Mengmeng. Bakit nandito pa siya? Siya at si Wei Shu Cheng.
Baka nagkakilala na sila. Kuya Shu Cheng, ang interview sa kumpanya nyo ay masyadong mahigpit. Graduate naman ako sa Universidad ng Galu bilang top student, pero di pa rin pumasa. Meng, posisyong supervisor kasi ito. Kaya sa karanasan at sa mga nagawa na ay may mga kailangan. Bakit hindi mo subukang magsimula sa mababang posisyon? Kahit sa baba. Ay pwede na. Paano kung magsimula muna ako bilang iyong asistente? Ano sa tingin mo? Kasi, Kuya Shu Cheng, nakikiusap ako. Pumayag ka na. sige na nga. Salamat Kuya Shu Cheng. Kuya Shu Cheng, noong bata pa tayo, hindi ba sabi mo, pakakasalan mo ako paglaki? Ngayong malaki na tayo, paano kung Meng, bata lang yan. Biro lang yon. Noong bata pa tayo. Hindi pwede ang ganyan. Kuya Shu Cheng, may gusto ka na? Ba talagang iba? Hindi ko alam. Siguro, masasabi nating gusto. Ang pabor sa akin ngayon ay hindi niya alam na peke akong mengmeng. Pero ang masama ay may gusto siyang iba. Sino ba talaga siya? Sige, alam ko na. Sandali. Meng. Binibining Chi. President Cheng, Feiwan, mauuna na ako. paalam. President Cheng, bakit kayo naparito? May problema ba sa plano? Oo nga pala, may ilang detalye na kailangang pag-usapan. Sige, pag-usapan natin sa kumpanya. Huwag na, maliliit na detalye lang. Tamang-tama, pag-usapan natin habang kumakain. Tara! Oh, sige po. Salamat, President Cheng. Chi Feiwan, magaling ka talaga. Kahit hindi pa alam ni Kuya Shu Cheng na ikaw si Meng. Nagustuhan ka pa rin niya. Hindi ko alam. Binibining Chi, may boyfriend ka na ba ngayon? Oh, Kung wala pa, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hindi ko alam. Binibining Chi, kung may boyfriend ka na ba? oh, Kung wala pa naman, payag ka bang? Bigyan ako ng pagkakataon. President Cheng. Wala akong boyfriend ngayon. Pero, may gusto na akong iba. Ayos lang. Sino ba siya? Tayo ay. Patas na laban lang. Isa siyang kababata ko. Nga pala, salamat sa paghatid sa akin. Mauuna na ako. Sige, Paalam. sige. Bakit? Ang naisip ko kanina ay hindi si Kuya Tuan-Tuan, kundi Feiwan. Wei Shucheng. Bakit ka nandito? Nakakapagtaka. Dapat ay kinamumuhian ko siya. Pero bakit nang makita ko siya, medyo natutuwa ako? Ano kasi? Ang lola ko sa mga susunod na araw ay kaarawan na niya. Gusto kanyang imbitahan para pumunta sa handaan. Hindi mo pa ba na ipapaliwanag ang tungkol sa atin nang malinaw sa pamilya mo? Hindi naman. Alam mo naman, ang kondisyon ng katawan ni lola ngayon, hindi siya pwedeng mabigla. Kaninang umaga, hindi ba may isang babaeng bumaba mula sa kotse mo? Isama mo na lang siya pabalik at sa pamilya mo, ipaliwanag mo ng maigi. Naku, ikaw, nagkakamali ka. Siya, hindi siya yon. May boyfriend na siya. Bakit ko pa sa kanya ipapaliwanag ang bagay na ito? Hayaan na nga. Sabi ni Lola, kung hindi ka pupunta, itatakwil na niya ako bilang apo. Hindi na nga maganda ang pakiramdam niya. Kung dahil pa sa rason na ito, siya. Hay naku, sige na, alam ko na. Mabait naman sa akin si Lola. At saka hindi ko rin matiis na makita siyang malungkot. Pupunta ako roon. Nga pala, ano ba ang gusto ni Lola? Tungkol diyan. Ako, Naku, hayaan mo na. Sayang lang ang pagtatanong sa iyo. Pagdating ng oras, tatanungin ko na lang si tita. Kung wala na namang ibang kailangan, mauuna na akong bumalik. Bye-bye. bye-bye. Si Lola, mahilig sa ganda habang buhay. Paborito niya talaga ang chipaw. Pumili ka ng isa para sa kanya. Tiyak na magugustuhan niya iyon. Ako ba ang pipili? Oo, ikaw ang pumili. Lalabas muna ako para tumawag lang.
Sige na, sige na. Hoy, lalaking makulit. Nandito ako ngayon. Kasama si Fei Wan sa mall. Kailangan namin ng taga-bitbit. Gusto mo bang pumunta rito? Napakahangal mo talaga. Kakausapin kita sa labas. Hello po. Gusto ko po ng isang kipaw na isusuot ni Lola. Sige po, kukunin ko lang. May mga tao talaga na walang modo. Nakakita na ng nakatatanda, hindi man lang bumati. Anong klaseng nakatatanda ka? Kahit papaano naman, inalagaan kita ng ilang taon. Kinuha mo ako sa bahay ampunan noon, tapos ibinalik mo rin ako. At ngayon naman, gusto mong bayaran ko ang utang na loob sa pagpapalaki. Ang ganitong ugnayan, mas mabuting kalimutan na lang. Chi Fei-wan, kung hindi dahil sa pamilya namin, matagal ka nang namatay sa gutom. Bago ako napunta sa inyo, at pagkaalis ko sa inyo, maayos naman ang lagay ko. Ikaw, Pagdating sa pagtanaw ng utang na loob, 1 taon na mula noong huli kang nagpadala ng sustento sa amin. 1 taon nyo lang akong inalagaan. Pero pinadalhan ko kayo ng 5 taon na panggastos sa pamumuhay. Ang utang na loob na iyon, matagal ko nang nabayaran. Sa susunod na magkita tayo, magkunwari tayong hindi magkakilala. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Tingnan mo at patay ka sa akin. Hoy, ano bang ginagawa nyo? Mall ito. Tatawag ako ng pulis kapag nag-eskandalo pa kayo? Mama, Anong nangyari? nawawala ang relo ko. Iyong para sa debut ko na ibinigay ni Papa sa akin. Ano? Iyan ay binili namin ng papa mo. Matapos magtipid ng maraming taon. Iyan ay isang limited edition. Hanapin mo na bilis. Sandali lang. Nagmamadali kang umalis. Ikaw ang kumuha nito, di ba? Kukunin ko ang gamit niya. Sa pangit ng panlasa niyo, kahit ibigay niyo pa, ayoko. Ikaw, Kung hindi, hayaan mong kapkapan kita. Anong karapatan mong kapkapan ako? Bitawan mo ako. Ibalik mo ang bag ko. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Gusto ko lang makita kung kinuha mo nga o hindi. Hoy, anong ginagawa mo? Ano ito? At nagawa mo pang magsinungaling. Alam ko na pinagbibintangan niyo ako, di ba? bintang, lahat ng tao rito ay nakakita. Ang relo na ito ay nasa loob ng bag mo. Paano naging bintang iyon? Tumawag ng pulis. Ipapulis siya. Ipakulong niyo siya. Sige, tumawag kayo. Pagdating ng mga pulis, makikita nilang binitag niyo ako. Kayo ang makukulong, siguradong kayo iyon. Ano ba? Hoy, bitawan mo ako. Ano bang magagawa ko? Alam ko na gusto mong ilagay ang fingerprint ko rito, di ba? May CCTV rito, tapos na kayo. Anong pinag-aawayan niyo rito? Manager ng tindahan, sabi ng 2 babaeng ito, ninakaw niya ang relo nila. Chief Fei-wan, hindi ko akalaing magkikita tayo sa ganitong sitwasyon. Supervisor Zhang. Chief Fei-wan, hindi ko akalain na magkikita tayo sa ganitong sitwasyon. Supervisor Zhang. Lipas na ang lahat ng iyon dahil sa iyo. Nagsimula na ako ng sariling negosyo. Ikaw pala ang gustong tumingin sa CCTV namin? Oo. Oh, pasensya na talaga. Kaninang umaga lang. Nasira ang aming CCTV. Hindi ba magaling kang magpatunay? Galingan mo? Manager ng tindahan, Sa relong ito, nandito ang iyong fingerprint. Sabi mo hindi ka nagnakaw. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya ba? Tumawag tayo ng pulis. Hayaan silang lumutas nito. Hoy, ano ba? Bitawan mo ako. Nananakit siya. Nananakit siya. Nananakit ang magnanakaw. Hulihin siya. Ano ba? Anong ginagawa niyo? Ano ba ito? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Wala akong ninakaw. Bintang ba? Ang relo ay nahulog mula sa bag mo. Sasabihin mong bintang ito. Sasaktan kitang magnanakaw. Ikaw na magnanakaw ka. Hindi ako nagnakaw. Bitawan mo ako. Hindi ako nagnakaw. Bitaw.
Bitawan niyo siya. Sabi ko bitawan niyo siya. Lumayas kayo. Tita, hindi ako nagnakaw. Hindi talaga. Alam ni tita? Feiwan, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang pwedeng magbintang sa iyo. Walang pwedeng bumaliktad sa katotohanan. Aba, may kasabwat pa pala. Iyang bibig mo. Kung hindi mo ititigil, hindi ako mag-aatubiling tulungan ka? Ikaw, Anong pinagmamalaki mo? Kilala mo ba kung sino ako? Ang bunsong tito ko ay ang manager ng mall na ito? Ang manager na sinasabi mo, ay hindi ba si Zheng ang apelyido? Alam mo naman pala. Sige. Bumaba ka rito agad. Nandito ako sa 3 palapag ng mall. Nagagawa pa niyang magpanggap? Ikatlong tito, halika rito. Madam, Ito ay ipinagawa ng aming maestro mula sa bansang Rui. Na inabot ng 1 taon at purong gawa sa kamay. kahit sino kayang magyabang. Sasabihin ko rin na ang relo namin ay walang kapares. ano bang alam mo? Ang mall na ito ay isa sa mga ari-arian ni Madam? Sa tingin mo ba ay lolokohin kayo para lang sa isang pasadyang relo ni Madam? Feiwan, ibibigay na sa iyo ni tita ang relong ito? Tita, hindi ko po ito matatanggap dahil masyado itong mahalaga. Mabuting bata. Kahit ang mga pasadyang relo ay hindi pinapansin ng aming Feiwan, tapos sasabihin mong ninakaw niya ang bulok ninyong relo? Tita, bakit niyo po iyon binasag? Hindi ba't ang galing ninyong magsalita? Ngayon sa harap ko, sabihin niyo ulit kung paano ninakaw ng aming Feiwan ang gamit niyo? Magsalita kayo. Hindi ba't ang galing ninyo? Ngayong pinagsasalita kayo, bakit tumahimik kayo? Ano pang ginagala nyo rito? Umuwi na kayo agad pagkatapos mamili. Song, Papa, inaapi niya kami. Ikaw pala yan, HMP. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Kung anumang gulo ang meron sa inyo, humingi ka ng tawad sa kanya at ang bagay na ito ay ituturing nating tapos na. Ikaw, Ang asawa at anak mo, sa harap ng maraming tao, ay pinagbintangan ng aming Feiwan na nagnanakaw. Napakalawak naman ng isip mo na paghingiin ng tawad si Feiwan at sasabihing ayos na ang lahat? Ha ha ha. ano bang gusto mong mangyari? Kung sino ang nagkamali, siya ang humingi ng tawad. Hindi yung hahayaan mong mapagbintangan ng inosente at magdusa sa kawalan ng katarungan. Song Mengmeng. Makikipagsabuatan ka ba sa ibang tao para apihin ang iyong mama at kapatid? Ang pangalan ko ay Chi Feiwan. Mula noong ibinalik niyo ako sa bahay ampunan, sa sandaling iyon, wala na akong kinalaman sa inyo. Kahit anong mangyari, tinawag mo pa rin akong papa. Talaga bang kailangang umabot tayo sa ganito? ang orasan na ito ay nalaglag mismo mula sa bag niya. Kapag lumaki pa ito, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Hindi sira ang CCTV sa loob ng tindahan, maaari nating tingnan ang footage. Anong pinagsasabi mo? Kunin nyo ang CCTV footage, magharap-harap tayo rito. Bunsong tito, hindi ako papayag. Gusto mo pa bang magpatuloy ang tindahang ito? Ano naman kung wala ang tindahang ito? Marami pa akong ibang tindahan. Hindi mamamatay ang pamilya Jiang sa isang tindahan lang. At isa pa, hindi ba't umaasa naman tayo sa pamilya Wei? Anong pangalan mo? Jiang Li, bakit? Ang pamilya Jiang na nasa industriya ng pananamit? Tama ba? Napakabuti. Ipaalam sa lahat. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan ng pamilya Wei sa pamilya Jiang. At ipaalam din na iban ang lahat ng negosyo ng pamilya Jiang. Sino ka ba sa akala mo para magdesisyon para sa pamilya Wei? Siya ang madam ng pamilya Wei at ang tagapangulo ng Huainan Chamber of Commerce. Sa tingin mo ba ay wala siyang karapatan? Madam Wei, nagkamali ako. Patawarin mo ako, maaari ba? Madam Wei? Binibining Chichi, magbabago ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito? Maaari ba? Bunsong tito, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bunsong tito. Madam, iuuwi ko na ang bata para maturuan ng mabuti. Pakiusap maawa ka. Pauwiin siya para magmuni-muni ng mabuti. Kung hindi ako ito ngayon at ordinaryong tao lang, hindi ba't siya ay mapagbibintangan ng husto?
Ang lahat ng ito ay para malaman niya ang kapalit ng pang-aapi. Ilabas na siya. Tara na. Madam, maawa po kayo, madam. Ito ang CCTV footage. Gusto niyo tumakas sa CCTV na ito. Kitang-kita ang lahat. Kayong dalawa. Wala na ba kayong idadahilan? Meng, ayaw mo ba talagang bigyan si Papa ng pagkakataon? Sinabi ko na Chi Fei-wan ang pangalan ko. Binibining Chi, alang-alang sa ating dating pinagsamahan. Ituring mo na lang kaming parang hangin. At palayain na. Tuturuan ko sila ng mabuti pag-uwi. Kung gusto mong patawarin ko sila, sige. Sabihin mo, kahit ano ay gagawin ko. Gusto kong silang dalawa ay lumuhod at humingi ng tawad. Gusto ko silang dalawa na lumuhod at humingi ng tawad. Sige na. Bilisan nyo na. Song. Bilis. Teka lang, Sabi ko na nga ba, si Meng ang pinakamabait at pinakamaintindihin. wala pa rin kayong pinagbago. Wala pa ring limitasyon. Ito na ang huling beses na papatawarin ko kayo. Sa susunod na magkita tayo, magkunwari tayong hindi magkakilala. Umalis na kayo. Alis na tara na. Ay, Mama, Fei-wan. Bakit ang bilis nyo? Nakarating na kayo agad. Hemp, Sasabihin ko pa lang sana, nalalabas ako para hanapin kayo. kung hihintayin ka pa, huli na ang lahat. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tingnan mo ang mukha ni Fei-wan. Ito. Fei-wan, sinong gumawa nito? Pupuntahan ko sila para turuan ng leksyon. Tama na. Tinuruan na sila ni tita ng leksyon para sa akin. Fei-wan, pasensya na. Dapat pumunta ako ng mas maaga. Anong silbi kung pumunta ka man ng maaga? Ang nanakit sa akin ay ang nanay ng iyong asistente. Ano? Song-hye ay aking kababata. Nawala ako noon. Siya ang nag-alaga sa akin. Nang makauwi at maayos na ako, noong binalikan ko siya, ay nakaalis na siya. Sa mga taong ito, hinahanap ko siya. Kamakailan ko lang nahanap. Hindi ko lang inaasahan na magiging ganito siya. Huwag kang mag-alala. Ang tungkol sa kanya ay aayusin ko agad. Hindi ko akalain na si Song-hye ay mayroon pa lang katulad na karanasan sa akin. Pero, noong nakilala kita, nalaman ko ang tunay na pag-ibig. Sayang lang. May boyfriend ka na pala? Sino ang nagsabi sa iyo na may boyfriend na ako? Sino ang nagsabi sa iyo na may boyfriend ako? Nung araw na tumawag ako, narinig ko ang boyfriend mo na magdiriwang dahil nakahanap ka ng trabaho. Tapos isang araw, gusto sana kitang ayain. Nakita ko ang isang lalaki na sinundo ka sa trabaho at masaya kayong nag-uusap. Iyon ay isang lalaki sa daan na sinusuyo ang girlfriend niya. Yung kahapon. Yung sumundo sa iyo. Pangunahing kliyente iyon ng kumpanya. Pero, totoong nagtapat siya sa akin. Pumayag ka ba? Siyempre, hindi. Kung ganoon, wala kang boyfriend ngayon? Wala pero katulad mo, mayroon din akong kababata at nagkasundo kami na magpapakasal paglaki. Pero sa totoo lang, Ganoon ba? kamakailan ay nakatagpo ako. Isang Alam ko na. lalaki. Pinaparamdam niya sa akin na sa totoo lang, ako, Kai, isa talaga siyang torpe. Napakatanga niya. Nasa bahay ka pala. Kuya daw. Makinig ka, Song. Yung 30 milyong utang mo. Kailan mo babayaran? Hindi ba 10 milyon lang yon? 10 milyon. Kaming magkakasama. Nandito lang para paalalahanan ka. Hindi ba kailangan ng pag-iisip nito? At hindi ba kailangan din ng bayad? Sandali, wag po. May paraan ako, may paraan. May paraan. Sige, sabihin mo. Kuya daw, yung dati kong ampon, kinuha siya ng isang mayaman, ang maliit na halagang ito, siguradong ibibigay niya sa inyo. Ampon. Opo. At inampon pa ng iba. Opo. Bakit ka naman niya tutulungan? Kuya Dao, tutulungan niya ako. At saka napakaganda niya. Kung ayaw niyang magbayad. Hindi ba? May sarili kayong paraan. Grabe ka talaga, Song.
Pagdating sa kasamaan, ikaw na talaga ang hari. Ha 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 ha. Tara na. Ingat po, Kuya Daw. Ingat po. Naku, pagod na kayo. Sige na. Kayo, anong gagawin nyo? Kilala mo si Song Qian, di ba? Sabi niya hanapin si Binibining Chi. Sabi niya matutulungan niya. Siyang magbayad ng utang. Hindi naman malaki. 30 milyong dolyar lang. Binabalaan ko kayo. Huwag kayong magbiro. Kung hindi tatawag ako ng pulis, Pulis. Ha. Opo. Hoy, wag nyo kaming hawakan. Tara. Sino ang nag-utos sa inyo? Tara. Sino ang pinapahanap sa inyo? Tara. Wag nyo kaming hawakan. Tigil na kayo. Bitawan nyo ako. Tigil. Anong ginagawa nyo? Nagpapakabayani ka ha. Mga bata, halika rito. Kunin niyo silang lahat. Dalhin sila. Senyorito, senyorita. senyorito, senyorita. Dalhin din sila sa ibaba. Ibigay sa mga autoridad. Sandali, tingnan niyo. Siya iyon. Siya ang nag-utos na hanapin si Binibining Chi para maningil ng pera. Ay, Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng ito? Fei Wan. Ito kasi. Isama nyo rin siya sa loob para maturuan ng leksyon. Sandali. Wag po. Teka lang muna. Ang pagbabayad ng utang ay dapat lang gawin. Sabi nitong si Song Qian, pumunta raw ako kay Binibining Chi. Dahil mababayaran niya ako. Kaya kaming magkakaibigan ay pumunta rito. Pera ba? Oo nga. Ayaw mong maniwala. Tingnan mo ito. Siya mismo, may utang na 30 milyong dolyar. Noong naniningil ako, sabi niya hanapin si Binibining Chi dahil mababayaran niya ang utang. Kaya naman, nandito ako para kay Binibining Chi. 30 milyong dolyar ba? Sige, ibigay mo ang account mo. Hindi pwede. Huwag nyo silang bibigyan kahit 5. Kapag naglakas loob kang ibigay sa kanila, hindi na kita kakausapin kailanman. Pangako ko, basta sa pagkakataong ito, ay tulungan mo ako. Hinding-hindi na ako magpapakita pa sa iyo. Ilang beses mo na, sinabi ang linyang iyan. Mula nang muli, ninyo akong mahanap, lagi nyo nang ginagamit. Ang pagkabata ko, ang aking plano, sabi mo kailangan ni Song Hee, kaya ibinigay ko. Inalagaan ako ng asawa mo ng 1 taon, hindi madali at nagka-injury siya, nagbayad ako ng 5 taon na sustento. At ikaw naman, walang isip na nag-mag stocks, mabuti na lang noong nakaraan, hindi malaki ang halaga, binayaran ko ang utang mo. Hay, Wala na tayong ugnayan sa isa't isa, wag mo na akong guluhin. Fei Wan, ikaw. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Huling beses na ito. Huling beses na. Layas. Ay, teka. Kalad ka rin nyo siya palabas? Sa pinakamalayong lugar. Wag po. At ikaw rin, lumayas ka na rin? Kapag nanggulo ka pa sa kanya, mag-ingat ka. Hindi ako magdadalawang isip sa'yo. Sige. Layas. Alis na tayo. Tara na. Fei Wan, mag-usap muna kayo. Mauna na ako. Bakit? Gusto mo pa bang manatili para pagtawanan ako? Hindi. Fei Wan, ako. Kung gusto mong umiyak, ang balikat ko ay handang ipahiram sa iyo. Halika na. Uy! Teka, Fei Wan. Ano? Tinanggal ka sa kumpanya? Ang pag-frame up natin kay Chi Fei Wan ay nalaman ni Wei Shucheng. Anong kamalasan ito? Talagang kamalasan ito. Tama na ang iyak. Mag-impake na at umalis dito. Hoy. Ha. Kuya Daw. Uy. Ha. Aalis? Saan ka naman? Pupunta at aalis? Saan ka? Pupunta? Aalis ka ba? Wala lang talaga. Hoy Song, Po, maganda ang anak mo ah. Kuya Daw, bigyan mo ko ng 2 araw. Babayaran kita. Pangako, babayad ako. Parang awa mo na sa anak ko. Anong pambayad mo? Tingnan mo ang bahay mo. Bukod sa anak mo, meron pa bang maayos na gamit dito? Isama niyo siya. Teka lang. Wag. Kuya Kuya Daw. Daw. Ang anak ko ay graduate sa Universidad ng Galo. Sikat na paaralan. Makakahanap siya ng mayamang boyfriend at siguradong mababayaran ang utang ko. Matalinong estudyante pala. Matalino. Ikaw, meron ka bang boyfriend ngayon? Ay hindi po, wala pa ngayon. Pero basta't pumayag siya, magkakaroon agad. Huwag nang mahirapan. Marami akong kilalang, mayayamang boss. Gusto nila ang katulad mo, na maganda at edukadong, matalinong estudyante. Pakiusap. Wag naman. Wag po pakiusap. Huwag sa anak ko. Song Qian, makinig ka. Hindi ko gagalawin ang anak mo, pero ang utang na to, ikaw ang magbabayad. Babayad ako. Ha? Talaga bang babayad ka? Opo. Ang puso mo, atay, pali, tiyan, pati bato mo, ang mga mata mo, ang dugo mo, pati ang balat mo,
ang utak sa buto. Lahat yan ay pera. Alam mo ba? Ay huwag po Kuya Daw pakiusap. Hehe, baka naman ikaw. Papa. Hoy, Songkian. Si Hehe ay anak natin. Malaking tao si Kuya Daw. Kung sasama si Hehe sa kanya, siguradong giginhawa ang buhay niya. Wala kang hiya. Kuya Mama, Daw, iligtas niyo ako. Huwag nang maraming satsat. Tara, isama na yan. Walang pwedeng humawak sa anak ko. Tabi kayo. Sandali Kuya Daw. Bitawan niyo ko. Bitawan niyo ko. Sino mang humawak sa anak ko, papatayin ko. May nangyari sa pamilya Song. Anong nangyari? Gusto ni Song Qian gamitin si Song He pambayad utang para maprotektahan si Song He ng kanyang ina. Gumamit siya ng kutsilyo. Ang nagpautang at si Song Qian ay namatay agad doon. Ang ina ni Song at si Song He ay dinala na rin sa ospital sa mental ngayon. Ayos ka lang ba? Tita, ayos lang ako. Gusto ko silang tulungan na ayusin ang lahat ng ito dahil magkakilala naman tayo. Mauuna na po ako. Sige na. Butler's Lee, sundan mo siya. Tingnan mo kung may kailangan siyang tulong. Opo. Faye 1, babalik ka pa ba? Mukhang hindi na. Pwede bang huwag kang umalis? Hindi pwede. Dahil ba? Susunduin ka na ng iyong kababata. Hindi po. Hindi ko pa siya mahanap. Kaya huwag ka nang umalis. Huwag mo na siyang hanapin. Wei Shucheng, napakabuti mong tao. Pero, hindi tayo para sa isa't isa. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Hindi totoo yan. Gusto ka ni Lola. Gusto ka rin ni Papa, pati si Mama gusto ka. At ang pinakamahalaga, gusto rin kita. Siguro nung una, palang kitang nakita, ay nagustuhan na kita. Mama, Kuya Tuan-Tuan, ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Sabi ni Lola, ito ang ating pamana. Para sa magiging asawa ko, Ano ang asawa? ang asawa ay ang makakasama mo habang buhay. Hintayin mo ako. Siguradong babalik ako para pakasalan ka. Sige, hihintayin kita. Ikaw pala iyon. Faye 1, handa ka pa bang tuparin ang pangako mo noon? Handa ako.